Hello. Okay, good morning po. Kamusta ho kayo? Ayan, kamusta ho yung inyong long weekend holidays? No? Kamusta yung November 1? Ano? May tanong ho ako sa inyo, ang Kristiyano ho ba nagse-celebrate dapat ng Halloween? Of course, hindi. Ano, saan nga po ba nanggaling ang Halloween? So, sa pag-umpisa ng ating message, gusto kong bigyan kayo ng background about Halloween. Actually, ibig sabihin ng Halloween, Hallow Eve, parang banal na gabi. Ano ho? So, kaya nagkaroon ng Halloween kasi nung araw, somewhere in Ireland and in England, merong tinatawag na mga Celtic people. These people are pagan people. Ano, they celebrate yung tinatawag na pagan culture na Samhain. Ano, so para sa kanila, itong Samhain na to nagaganap tuwing pagitan ng October 31 at November 1, bispiras ng November 1. Ano, ang sabi nila, pagka ganitong panahon daw ng taon, numinipis daw yung boundary sa mundo ng mga tao at sa mundo ng mga espiritu. Ayan, parang ghost fighter lang. Ano? Ayan, numinipis daw yan. Ano? At meron daw mga nilalang sa kabilang dako o sa ibang mundo ang nakakatawid papunta sa mundo ng mga tao kasi manipis na nga raw daw yung boundary. Kasi nga pagdating talaga ng bispiras ng November 1, numinipis daw po yan. Kaya ang ginagawa ng mga Celtic people nung araw, they wear costumes of monsters, of evil entities, of yung mga multo-multo. Nagsusuot sila ng ganyan para hindi sila mapagtripan nung mga multong nakatawid mula sa spiritual world papunta rito. Ano? So kaya pala ganyan ang nangyayari. Ano? Ngayon, dahil sa ganyang kaisipan, sa mga demonic mindsets na yan, sa demonic culture na yan, ang ginawa ng simbahan, pinatong nila, inilapat nila yung All Saints Day at yung All Souls Day kasabay noong Samhain Pagan Festival, kapatid. Yung Halloween, ano? So, anong nangyari? Para mawala yung ganung paniniwala ng mga Celtic people dun sa Ireland, ang ginawa ng church, nagawa ng bagong tradition. Ito nga, yung All Saints Day, tsaka yung All Souls Day. Para mawala yung kaisipan na magkukostume tayo ng mga masasama, tumatawid yung mga ano. Ngayon ito, no? Ano ang ibig sabihin ito nung All Saints Day? Yung All Saints Day, paggunita dun sa mga namayapang mga mananampalataya kay Lord, yung mga heroes of faith. Ano? Yung All Souls Day, which is right now, yung November 2, is paggunita rin doon sa mga kamag-anak natin mga namayapa at doon sa mga tao na kay Lord. Ano? So All Saints Day tsaka All Souls Day. Ano? The problem with All Saints Day and All Souls Day, ang ginawa po ng contemporary culture tsaka ng secular culture, ibinalik ngayon yung Halloween. Ibinalik yung Samhain pagan religion to the point na nagkakaroon ng party yung mga tao ngayon, pagdating ng November 1, kailangan magbihis ka ng mga nakakatakot. Ayan. Kailangan magmukha kang impacto. Ayan. Kailangan magmukha kang multo. Ayan. Ano. So, ganyan. Ibinabalik naman nila. Kumbaga, ang ginawa nga ng simbahan, kaya nga natin tinabunan ng bagong tradition, kayo naman binabalik nyo. Ano. Pero sa ating mga Kristiyano, lahat po yan no bearing, mga kapatid. Ano. Kasi once na ang tao, pagka namayapa na kay Lord, no, yung kanyang, ang judgment niya, nakabase na yan kay Lord. Ano? So, i-judge siya ni Lord based doon sa kung ano nga ba ang ginawa niya kay Jesus Christ. Kung tinanggap ba niya o kung nireject ba niya bilang kanyang tagapagligtas. So anyway, yan yung background. Ano? Pero ngayon, gusto kong bigyan kayo ng mensahe about life. Ayan, ano? About life. About the purpose of life, about the meaning of life, about what is happening in our life right now, about our purpose talaga sa buhay. So ito yung title natin, Eternity in Our Hearts. Ayan. Pagdating po ng December, mag-iiba na ho yan, magiging Christmas in our hearts. Ayan, ano. So ngayon habang wala pang Pasko, ayan, Eternity in Our Hearts. Wala akong verse diyan, pero tinignan ko ulit yung whole book of Ecclesiastes, which is written by King Solomon, the wisest person who live on earth. Tinignan ko ulit, nag-survey lang ako ng mga verses diyan. And then alam niyo ba ang nangyari, ang findings ko? Ang pinaka-tema ng Book of Ecclesiastes is life is meaningless. Huh? Akala ko ba, Pastor, magpipreach ka ng purpose of life o purpose in life. But right now, you are telling that life is meaningless. Totoo po yan. Because in the Book of Ecclesiastes,
King Solomon had mentioned the term meaningless for about 35 times. Biro mo, 35 times sa 12 chapters na napaka-ikling book, 35 times pinaulit-ulit, binanggit ni King Solomon yung salitang meaningless, na ang buhay is useless and meaningless. Naniniwala ba kayo na ang buhay meaningless, useless? Yung mga kabataan, Pastor, nangangarap pa nga lang ako meaningless na agad ang sasabihin mo sa buhay ko. Hindi pa nga ako nakaka-graduate, meaningless na agad. Ayan. Hindi ko pa nga nabibili yung pangarap kong iPhone 25, meaningless na agad ang sasabihin mo. Oh, hindi ko pa nga na-achieve yung yung kilay is life kung maganda Tapos ngayon, meaningless na naman ang sasabihin mo. Oh, totoo, mamaya, ang findings natin about buhay, meaningless, mga kapatid. So, sinorvey ko yung Book of Ecclesiastes. By the way, ang Book of Ecclesiastes, yan po ang pinakamaiksing book in the Bible. Kaya nga ikli Ecclesiastes, ayan. Hindi, biro lang. Ano naman yung pinakamahabang book sa Bible? Habakkuk, ayan. Kaya nga Habakkuk, di ba? Sa sobrang haba magluluto ka, Habakkuk. Ayan, Hindi, lang, joke lang yan ng mga pastor, mga kapatid, Okay, tinignan ko po, ano yung mga 5 bagay na binanggit ni Solomon na meaningless sa buhay ng tao? Tignan po natin ito. Ayan, basahin natin yung Ecclesiastes 1 verse 2. Umpisa pa lang nung aklat, ito agad ang nabanggit niya. Meaningless, grabe, pagka ang isang bagay, binanggit ko ng 2 beses, it tells us about emphasis. Ayan, binigyan na ng emphasis, binigyan ng diin. Walang kabuluhan, walang kwenta, sabi ng guro. And utterly, not once, not twice, but thrice. 3 beses niyang binanggit yung salitang meaningless. Actually, umapat pa nga Everything is meaningless. Could you imagine in just one verse, the wisest man, King Solomon, binanggit niya ang salitang meaningless 4 na beses. Walang kwenta, walang kabuluhan, lahat ng bagay, walang kwenta. Kung ganyan pala, puro pala walang kwenta, di ubuwi na ho tayo, tama po ba? Wala raw kwenta Sabi niya ano po ang findings niya? Listen to this, bigyan ko kayo ng background. Sino nga ba si King Solomon? Actually, para sa akin, King Solomon was the most privileged and the luckiest man on earth. Alam niyo ba kung bakit? Pag sama-samahin mo ang yaman ni Elon Musk, ni Jeff Bezos, ni Bill Gates, si Mark Zuckerberg, pag sama-samahin mo ang lahat ng mga naabot nila, ganyan lang yan in compared sa lahat ng naabot, na-acquire, na-achieve ni King Solomon. Lahat na pwedeng ma-possess, ma-acquire, at ma-attain and ma-achieve, nakita niyo yung ginamit kong term, lahat yan naranasan na ni King Solomon, mga kapatid. Pero ang conclusion niya sa buhay, meaningless. 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 Bakit kaya? Ako napansin ko rito, si King Solomon, maging yung mga taong nakaabot na sa peak ng buhay, nakakaranas sila ng altitude sickness. Ano yung sabihin ng altitude sickness? Ito yung nangyayari kapag ang tao nakakit sa bundok. Di ba pagka nakapunta ka na sa pinakamataas na bundok, let's say for example, Mount Everest, ang sabi ng mga scientists dyan, manipis daw dyan ang oxygen. So kapag ang tao, ang human body ay nade-deprive ng oxygen, nahihilo, nangihina, at kung minsan, namamatay. Kaya marami namamatay sa Mount Everest pag nagsasummit sila. Itong si King Solomon, I think, nakakaranas siya ngayon ng altitude sickness to the point na since he have already achieved, acquired, possessed everything that a man can have in this world, ang findings niya, walang kwenta lahat. Yung achievement ko, walang kwenta. Yung mga nakuha ko, walang kwenta. Yung kasikatan ko, walang kwenta. Yung nakuha kong yaman, lahat walang kwenta. Nakita po ninyo yan, mga kapatid? So parang, kumbaga, ito nga, balik tayo doon sa altitude sickness. Yung mga tao na nakuha na ang lahat ng bagay, yung bang to the point na to the highest level na-realize nila, yung pinaghirapan ko, yung pangalan, yung reputation, yung everything, lahat pala walang kwenta. Bakit ko po nasabi? Pansinin po ninyo ito, May mga bali-balita ngayon na may mga tao ngayon nagkukommit ng suicide. Pero tinitignan ko yung profile, yung background of those people who have committed suicide. Noong 1994, nag-commit ng suicide si Kurt Cobain. Kilala niyo po yun?
Siya po ang isa ang frontman, ang bokalista ng bandang Nirvana, mga kapatid. Sikat na sikat sila during the 90s about their songs. Biro mo nag-commit siya ng suicide doon sa tuktok ng kanyang karir. Another thing, ito pa, si Chris Cornell, yung isa sa pinakamagandang boses ito ng Soundgarden tsaka ng Audioslave, nag-commit din ng suicide, tuktok nung kanyang karir, mga kapatid. And then, bakit kaya ang daming mga balita sa Korea, di ba pagka sinabing Korea, the first thing that comes in our mind, K-pop, K-drama, ang daming nagko-commit ng suicide habang sila ay nasa tuktok na ng kanilang karir. Pero bakit kaya, minsan naisip natin, bakit kaya sila nag-suicide, may pera, may magandang buhay, may kasikatan, may karangalan, pero bakit ganun? Malamang ito yung sinasabi ni Haring Solomon na nung na-achieve na niya ang lahat ng mga bagay, ng mga pangarap, na-fulfill na niya, ang kanyang conclusion, meaningless, 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 meaningless. Ito pa, yung isang kabataan, yung sa Amerika ngayon, yung anak ni Kuya Kim, di ba't nag-commit din ng suicide? Maganda siya, sikat siya, pero aside from siguro depression, may mga cases talaga na ganyan. Listen to this, ito naman, pumunta tayo sa Africa, pumunta tayo sa Middle East, pero wala kang mabalitaan na mga taga-Middle East, taga-Africa na nagkukumit ng suicide. Ang Sudan, ang Nigeria, kawawa ngayon. Nagkakaroon na sila ng genocide. Iburo mo yung mga mamamayan nila, pinagpapapatay sila ng mga taong armado. Pero yung mga tao na inuusig, pinapatay, yung mga taong gutom, yung mga taong kawawa, yung mga taong may sakit, yung mga tao na parang kawawa na pag-iwanan na ng lipunan, they don't even thinking of committing suicide. Bakit? Siguro para sa kanila, may purpose pa ako so I have to live. These are the people who are what? Clinging in life. Pero yung mga tao na nakaabot na ng mataas na pangarap, may pangalan, may lahat na, pabagsak naman na sila. Tama po ba? Ito minsan na naisip ko kay King Solomon Bakit niya naisip yung salitang meaningless, na-realize yung salitang meaningless kung saan na-achieve na niya ang lahat ng bagay? Tama po ba? So, ang challenge for us right now, di ba tayo, marami tayong mga ina-aspire, inaabot, pinapangarap. Ang babala sa atin ni Haring Solomon, huwag kang magpakabaliw sa mga bagay-bagay na abot-abutin mo yan. Kasi baka magkaroon ka ng altitude sickness because everything in life is meaningless according to King Solomon. Ngayon tinignan ko yung Book of Ecclesiastes, I've surveyed it. There are 5 things na pinoint out at nilista si Haring Solomon na meaningless na mga bagay. Ayan, iinom ho muna ako, kasi medyo may sabit makatila muna ako. Ayan. Okay, tignan natin number 1, mga kapatid. Ito po. Number 1 na nakita ni Solomon na meaningless in life, wisdom without God. Ayan. Bagamat matalino ka, bagamat naka-acquire ka ng maraming knowledge, ang karunungan that is away from God is empty learning. Ayan. Basahin natin yung verses 16 hanggang 18 ng chapter 1 ng Book of Ecclesiastes. Let's further read. Ito sabi niya, I thought to myself, look, I have grown and I have increased in wisdom more than anyone who has ruled over Jerusalem before me. Grabe yung claim ni King Solomon, Napaka-audacious. Sa Tagalog, napaka-angas nung kanyang claim. Guruin mo, kumbaga, wala nang mas matalino pang nag-exist sa Israel maliban sa akin, sabi niya ganyan, ni King Solomon. Ito sabi niya, I have experienced much of wisdom and knowledge. Grabe yung claim niya, Tinalo pa niya nakakuha ng PhD degree sa kung saan-saang magagandang university Ano pa ang sabi niya sa verse 17? Let's read. Okay. Then I applied myself to the understanding of wisdom. Yung natutunan ko, sabi niya ganyan, pinag-aralan ko, in-apply ko, ginawa ko sa aking pagkakaunawa. And also of madness and folly. Maging yung mga kahangalang na obserbahan ko at na-realize ko, nangyari na. Ito sabi niya, but I learned that this too is chasing after the wind. Ibig sabihin, matutunan mo man lahat ng bagay sa mundo, makuha mo man lahat ng skills, magain mo lahat ng knowledge, lahat meaningless. Alam niyo kung ano ibig sabihin ng chasing after the wind? If we're going to summarize it in one word, meaningless. Bakit?
Ano ba ang makukuha mo when you chase the wind? Actually, hindi mo nga ma-chase ang wind eh. Bakit? Kasi wind is invisible at hindi mo kayang panghawakan ang wind. Nawawala. So useless pala ang karunungan, sabi ni King Solomon. Minsan sasabihin ng mga estudyante ngayon, wala palang kwenta, wisdom tsaka knowledge eh. Di mag-drop out na ako sa school. Wala palang kwenta, sabi ni King Solomon. Hindi. Hindi yan ang gusto niyang sabihin ha. Hindi yan ang gusto niyang i-point out. Ang pino-point out lang niya rito, yung tuktok ng knowledge, yung tuktok ng kaalaman, ng wisdom, naabot ko na. Pero pagdating sa tuktok, wala rin pala. Totoo. Aanhin mo ang wisdom, aanhin mo ang knowledge kung ang buhay mo wala kay Lord. Aanhin mo ang wisdom and knowledge kung hindi mo naman in-apply ng tama. Verse 18, ito po ang sabi niya. Ito nakakalungkot. Depressing tong term ni Solomon na ito eh. For with much wisdom comes much sorrow. The more knowledge, the more grief. Totoo ba yun? Na the more na mas natututo ka sa school, the more na mas nade-depress ka, nalulungkot ka. Paano? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Tingnan nyo to. We don't have any idea what is happening right now in our government. Pero nagkaroon ng mga whistleblower. And then when we research, when we inquire, when we search sa social media about the corruption that is happening right now in our country, ano nakita mo doon sa knowledge mo? Di ba lalo ka nalulungkot? Lalo ka na-stress, lalo ka na-depressed. The more na na-observe mo, the more na nakikita mo yung corruption, yung pagnanakaw, yung kahirapan, yung kasamaan sa bansa nating Pilipinas, nalulunod tayo sa mga baha. Di ba the more na naano ka? Diyan papasok sinasabi ni Haring Solomon, that with much knowledge and wisdom comes sorrow and grief. Totoo po yan, mga kapatid. Ako na-realize ko, pansinin nyo, sino ang pinakamasayang mga tao sa mundo ngayon? Senior citizen, kasi wala na silang trabaho? Hindi. Mga nasa middle age, mga nasa adulthood period ng buhay? Hindi rin. Ako napansin ko, pinakamasayang tao sa mundo ngayon, yung mga batang walang alam. Ang alam lang nila, habulan, takbuhan, wala silang alam about flood control, wala silang alam about corruption, wala silang alam about knowledge and wisdom, basta masaya sila kasi wala silang alam. So sabi ni Haring Solomon, pag nagpurso ka ng wisdom and knowledge, apart and without God, ang makukuha mo, empty learning. Ayan. Next, sabi ko nga po rito, knowledge alone cannot satisfy the heart. Yan. Education, success are good, but without God, they bring emptiness. Actually, ito nakakalungkot eh. May mga tao na sa sobrang katalinuhan, dumating sa buhay nila that they don't ever believed in God, even believe in God. Merong isang ateista, kaya doon siya naging ateista kasi sabi niya matalino daw siya eh. Ang sabi niya, religion is for the foolish. Ayan. Sa mga mahihinang nilalang lang ang religion, sabi niya ganyan. Ngayon itong ateistang ito, nagbakasyon, nagpunta sa gubat para mag-observe, para gumawa ng findings. Habang nasa gubat siya, merong leon humabol sa kanya. Biro mo lalapain siya ng leon. Itong artista na ito, natakot, biglang napasigaw, Lord, tulungan niyo po ako. Biro mo, ateista, biglang sumigaw ng Lord, tulong. Mamaya-maya, biglang tumigil ang oras. Pati yung leon nakaganon na tumigil din. Nagtaka siya, tumigil. Totoo nga merong Diyos. Mamaya-maya may nagsalita sa kanya, Oy, akala ko ba di ka naniniwala sa akin, sabi ni Lord, bakit tinatawag mo ako ngayon? Sabi ng Panginoon sa kanya, maniwala ka na ngayon, maniniwala ka na. Ang sabi ng ateista, naniniwala naman na ako ngayon, Lord, kasi nakita na kita. Di sabi ng Panginoon sa kanya, di ngayon, gusto mo na maging Christian. Hindi, Lord, wag muna. Kasi pag naging Christian ako, baka naman maging hypocritical ako, sabi niya. Pero Lord, may naisip akong idea. Pwede ba gawin mong Kristiyano yung leon na humahabol sa akin para hindi niya ako kakainin? Sabi ng Panginoon, grabe ka naman, nakita mo na lahat ng bagay, nakita mo na ang fact, ayaw mo pa rin maniwala. O sige, gagawin kong Christian yung leon. Umano na, mamaya-maya yung leon tumigil. Umupo, nag-pray. Sabi niya, Panginoon, maraming salamat po sa ulam, matalinong ulam. Sabi niya. Alam mo, minsan, totoo, knowledge, pagka nilayo mo kay Lord, nakakatakot, divisive, parang toxic eh. Pero pagka knowledge mo, ginamit mo para kay Lord,
to prove God, to show the love of God. Ibang dating yan, kapatid. Tama po ba? So yan, number one, yan, pagka knowledge na mula kay Lord, empty knowledge yan. Pangalawang bagay na binanggit ni Solomon, listen to this. The more we understand life's realities, the more we see how broken and imperfect our world. And the more you realize how broken and imperfect this world, how fallen it is, the more that will cause you some stress, some depressions, mga kapatid. Ayan. Pangalawang bagay na meaningless na binanggit ni Solomon dito, na pinoint out niya, ito po, pleasure without purpose is empty enjoyment. So yung kasiyahan daw, na wala naman talagang kapararakan, empty enjoyment ang tawag niya dyan. Okay, let's read yung verses 2 o 1 hanggang 11 ng chapter 2. Ito pa sabi niya, pangalawang eksperimento ni King Solomon. I thought in my heart, naisip ko sa sarili ko, come now, I will test you with pleasure to find out what is good. But that also proved to be, binanggit na naman niya yung meaningless. Sabi niya, lahat ng bagay, tinesting ko sa sarili ko, lahat ng pleasure, ano ba lahat ng pleasure? Lahat ng kaligayahan. Lahat ng kaligayahan, sinubukan ko, pero ang findings ko, ang conclusion ko, walang kwenta. Basahin natin yung verse 2. Laughter, kasiyahan, pagtawa, I said, is foolish. And what does pleasure accomplish? Sige, tuloy-tuloy. I tried cheering myself with wine. Ayan. Biruin mo, sabi ni Haring Solomon, lahat ng masasarap na alak, kaya kong inumin. Tinikman kong magpakasarap sa alak, magpakalunod sa alak, and embracing folly. Niyakap ko ang kahangalan, kagaya ng mga lasinggero, sabi niya, sinubukan daw niya eh. My mind still guiding me with wisdom. Biruin mo, ito talaga matalino talaga si Haring Solomon eh. Bangag na nga, matalino pa rin eh, sabi niya eh, Sabi niya gaya, my mind is still guiding me with wisdom. And I wanted to see what was worthwhile for men to do under heaven during the few days of their lives. Sinubukan kong maging manginginom, makipag-inuman, makipag-usap. Tinikman namin ang mga masasarap na alak. Pero wala pa rin, sabi ni Haring Solomon, hindi pa rin ako maligaya. Actually, ano nga ba mangyayari pag uminom ka at nakipag-usap, naging masaya ka? Masaya ka siguro pagka nalalasing ka, pero after that, anong dulot? Hangover, sakit sa ulo. Tama po ba, mga kapatid? Verse 4, sabi pa niyang ganyan, I undertook great project. Tinigil ko na yung alak. Sabi niya kasi wala rin, meaningless eh. Ito naman, gumawa ako ng mga mararaming mga magagandang bagay, kapakipakinabang na mga bagay. Sabi niya, I undertook great projects. Ang dami kong ginawang projects. Hindi ho ghost projects yung ginawa ni Solomon, mga kapatid. Ayan, I built houses for myself and planted vineyards. So, ayan, dinisign ko na yung magandang bahay para sa akin. Naglagay na ako ng garden. Sige, magpapakasaya ako. Ano sabi niya? Verse 5, I made gardens and parks and planted all kinds of fruits and trees in them. Lahat ng mga uri ng halaman, tinanim ko, may park pa ako, may people's park ako rito, yan, may skater pa, may mga ganyan-ganyan pa ako, may mga aso pang park na yan. Lahat na, pati Lincoln Park, ginawa ko na. Ayan, sige. Ano na nangyari? Verse 6, basahin po natin. I made reservoirs to water groves of flourishing trees. Gumawa pa ako ng mga patubig, lahat na. Verse 7, let's read. I bought male and female slaves and had other slaves who were born in my house. Ang dami kong mga katulong, mga alipin. Sabi niya, mga tao na nakapaligid sa akin. I also owned more herds and flocks than anyone in Jerusalem before. Napakarami kong hayop. Sabi niya ganyan. Ang dami kong mga baka, kalabaw, kambing. Sige, everything na. Verse 8, I amassed silver and gold. Gold and silver for myself and the treasure of kings and provinces. I acquired men and women, singers, and a harem as well, the delights of the heart of men. Sabi niya ganyan, lahat na ng mga magagaling na mga tagapag-awit, kinuha ko na, yan. Si Taylor Swift, yan, pinunta ko na sa private room ko, pinakanta ko, sino pa ba mga magagaling dyan? Lahat na, sige, lahat ng mga musician, kinuha ko na, pero ang conclusion niya, wala. Meron pa bang karugtong? Ayan, I became greater by far than anyone in Jerusalem before me. In all my wisdom stayed with me. Biro mo, ito yung tao na nagsasabi na, matalino ka na, mayaman ka pa. Di ba kapag ang tao, ang lalaki matalino na mayaman, malalapitin yan ng mga magaganda. Pero sabi ni Haring Solomon, wala pa rin, walang satisfaction, emptiness. And then in verse 11,
Ayan, hanggang 10 lang. I denied myself nothing, my eyes desired. Biruin mo, no, ang sabi niya, lahat ng mapaibig ng aking mga mata, kinuha ko. I refuse my heart no pleasure. Biruin mo, pinipilit ko sa puso ko na huwag tanggihan ang kaligayahan at kasiyahan. My heart took delight in all my work. Natuwa naman yung aking puso sa mga pinaggagawa ko. And this was the reward for my labor. Yet, when I surveyed all that my hands had done, lahat ng mga bagay nung tinignan ko na, what I've toiled to achieve, everything was, ito na naman, meaningless. Anong ibang term for meaningless? Chasing after the wind. Nothing was gained under the sun. Nakita niyo to, church? Matalino na siya. Lahat na ng bagay, kaligayahan, kinuha na niya. Lahat na ng makakapagpasaya sa tao, kinuha. Siguro kung nung panahon lang si Solomon nabuhay, siguro lahat na ng uri ng iPhone, Samsung, lahat na ng telepono, meron ako, pero malungkot. Malungkot pa rin ako. Listen to this. Pleasure without purpose, it brings empty enjoyment in our life. Tingnan nyo to, church. Parties, pleasure, entertainment, and wealth cannot fill the soul. Happiness without God is useless. Tama mo ba? O kaya, ang point, don't go for party, don't push for pleasure, don't push for entertainment, and wealth, pursue God, kapatid. Hindi ko sinasabing huwag na tayong magsikap. Hindi ko sinasabing huwag na tayong mag-mall, manood ng sine. Hindi, ang sinasabi ko rito, life isn't about wealth, pleasure. Maganda minsan-minsan manood ka ng sine. Maganda minsan-minsan magpa-parlor ka. Maganda minsan umating ka ng birthday party. Maganda umating ka ng mga weddings. Maganda ho yan. Pero kung iisipin mo na ang buhay mo is all about that, doon ka nagkakamali. Doon papasok yung sinasabi ni King Solomon na uselessness ng buhay. Sabi po rito ni C.S. Lewis, God cannot give us a happiness and peace apart from Himself because it is not there. There is no such thing, sabi niya ganyan. Ang lahat ng kaligayahan na pinupurso ng tao na wala kay Lord, wala talaga mapupuntahan yan. Totoo po yan, mga kapatid. Next, ano yung pangatlong bagay na pinurso ni Haring Solomon na meaningless na naman? Ano yung unang dalawa? Wisdom, pleasure. Ito yung pangatlo. Work without worship. Ayan, trabaho nang wala namang pagsamba kay Lord. Anong tawag diyan? Empty labor. Let us read yung verses 18 to 23 ng chapter 2 ulit. Ito sabi niya, I hated all the things I had toiled for under the sun because I must leave them to the one who comes after me. Ito sabi ni Haring Solomon, lahat ng mga pinaghirapan ko nung ako'y nabubuhay, lahat ng mga trinabaho ko, naiinis na ako. Kasi maiiwan ko rin yan eh. Tapos yung magte-take over, ewan ko kung ano nagagawin nila dyan. Pansinin nyo to, no? Back tayo sa kasaysayan ni Haring Solomon. Si Haring Solomon, he worked so hard just to bring the economy of Israel to the highest level. Ito yung pinaka-climax ng Israel ngayon. At lahat ng mga Hudyo ngayon, mga Israelites ngayon, ito yung pinaka-inaasam-asam nila, yung maibalik sila sa ancient of days, yung time ni Solomon and David. Gusto nila maging superpower dyan sa Middle East. Pero ang sabi ni King Solomon, kinaiinisan ko yung government na na-establish ko eh. Kasi maiiwan ko rin naman yan pag namatay ako eh. Tapos yung papalit, kukurakutin lang. Isipin mo kapatid, ikaw yung greatest president ng Philippines. Naiangat mo ekonomiya, naiangat mo yung standard of living ng bawat Pilipino. Tapos pagtapos ng term mo for 6 years, ang papalit sa'yo, kurap na nakawin lahat yung pinaghirapan mo. Yan yung naiisip ni Haring Solomon, kapatid. And then in verse 19, sabi pa niyang ganyan, and who knows whether he be a wise man or a fool? Sino ba makakaalam kung yung papalit sa akin hangal o matalino, matino? Yet he will have control over all the work into which I have poured my effort and skill under the sun. This too is meaningless. Sabi niyang ganyan. Parang ganito yan eh. Inangat ko sa kahirapan yung buong angkan namin, yung buong family ko. Nagtataga ko ng maraming kumpanya at maraming business. Kaya lang ang problema, pag mamamatay na ako, yung anak ko ang papalit sa akin. Hindi ko lang alam kung yung anak ko, anak, hangal ka ba o matino? Anong gagawin mo, anak, pagka ikaw na magtitikubot pag wala na si tatay? Siyempre, yung anak malamang hangal, alam ko na.
i-invest ko ito saan? Sa Pogo, sa casino, ayan. Sige. Kasi easy money. Akala ni tatay mas wise siya, pero mas wise ako, sabi nung anak na hangal eh. Kasi si tatay nag-work, nag-toil eh, ako nagsugal. Ang problema, naulubog. Sangla dito, sangla doon, benta rito, benta doon. Si tatay, working man. Si anak, benta man, mga kapatid. Sabi ni King Solomon, di, yan yung kinakatakutan kong mangyari. And actually, you know what happened to Israel after King Solomon? Nung na-establish na niya ang Israel, after King Solomon, that was the time that the kingdom of Israel was divided. Naging northern and southern kingdom. Yung northern kingdom naging pagan, yung southern kingdom eventually sinugod din sila at na-oppress at nag-subject into slavery. Ganun din yung northern kingdom. Pinarusahan sila ni Lord eh. So biruin mo, no, sabi ni King Solomon, lahat ng mga in-establish ko, tinayo ko, wala rin. Meaningless, meaningless. May next verse pa ba dyan? So my heart began to despair over all my toilsome labor under the sun. So ang aking puso, lahat yan na-stress nung na-realize ko at nung marirealize ko mga bagay-bagay na ito. For a man may do his work with wisdom, knowledge, and skill, and then he must leave all he owns to someone who has not worked for it. Ito, tingnan nyo to, no? Eh, tayong mga magulang, ano ginagawa natin? Kaya ako nagsisikap, nagtatrabaho, nagsasacrifice sa abroad, sa kung ano mang trabaho, racket, para makapagpaipon para sa aking mga anak. Kaya lang, ang tanong, anong gagawin ng anak mo sa pinagpaguran mo? This too is meaningless and a great misfortune. Biruin mo, lahat pala ng pinaghirapan ni Haring Solomon, lahat ng pinundar niya, kamalasan pa raw. Misfortune eh. And take note, yung talitang misfortune, merong great na nakarugtong. Great misfortune. Biruin mo, may fortuner ka, misfortuner pala tawag dyan. Sabi ni Haring Solomon, walang kwenta. People die just to live. Tama po ba? Oo. Namamatay tayong kakatrabaho para lang mabuhay, mga kapatid. Eh, may isipin natin ngayon, di wag na ako magtrabaho, meaningless din lang pala eh. Hindi, magtrabaho ka pa rin. Ang sinasabi ko, wag mong karirin at magpaamatay sa trabaho. Hindi, kailangan magtrabaho para kay Lord. Next, ayan. What does a man get for all the toil and anxious striving with which he labored under the sun? Ano makukuha ko? Sabi niya, all his days, his work, his pain and grief. Even at night, his mind does not rest. This too is meaningless. Hanggang dyan na lang tayo. Biro mo, akala ko nung, di ba tayo, lahat naman tayo dito, halos, kulang-kulang tayo sa pera at yaman eh. Tama po ba? Kaya talagang kailangan natin therapy, mga kapatid. Pansinin niyo to, no? Itong si Haring Solomon, ang problema, hindi niya problema pera. Lahat na ng pera, meron siya. Kaya lang ang problema, at hindi raw siya makatulog kung ano mangyayari sa pera niya pag nawala siya. Kung sino magnanakaw, gagaso sa pera kung wala siya. Alam niyo, tignan niyo to, church. Minsan mas mahimbing pa ang tulog ng walang pera sa taong may pera eh. Yun yung sinasabi ni Haring Solomon dito eh. Eh yung taong walang pera, ang sarap ng himbing, natutulog lang sa bangketa sa tabi ng kalsada eh. Pinipinahan pa yan ng malalaking truck ang himbing ng tulog eh. Yung mga taong maraming pera, yung mga natutulog sa Forbes Park, hindi makatulog. Kasi baka mamaya, baka may magnanakaw. Baka mamaya mabuking na ako. Baka mamaya, yung may hacker dun sa aking digital wallet, sa aking GCash. Di ba hindi ka makatulog? Pero yung taong walang pera, ang himbing ng tulog. Kaya tama yung sabi ng Panginoong Hesus eh, blessed are the poor. Tama mo ba? Kuminsan kapatid, ang sobrang dami ng pera, ang sobrang yaman, sumpayan eh. Tingnan mo, karamihan ng mga hino-hold up ngayon, yung mga mapipera. Yung mga taong walang pera, okay lang. Naalala ko yung hipag ko nung araw, nag-aaral sa FEU. Alam mo naman ang FEU, tsaka yung bandang Abinida, bahain dyan eh. So nung baha raw, ginawa raw niya, nagpa-araw siya eh, bit-bit daw niya yung sapatos niya eh. Habang naglalakad daw, hinablot daw yung sapatos niya. Hindi raw niya hinabol. Wala lang, kasi mumurahing sapatos lang naman yun eh. Mabiruin mo, no? Hindi mo anuhin eh. Eh, pag tao maraming pera, naku, ano ka nangyayari? Babagsak ng economy. Ayan, tumataas na ang dollar, bumabagsak ang peso. Naku, malulugi na ang negosyo ko. Dun sila natatakot. Si Solomon na-experience niya yan eh.
So ano ulit? Altitude sickness. So work without worship is empty labor, kapatid. O tingnan natin yung nilagay ko rito. Work is a stress without seeing it as a service to God and fellow men. Totoo po yan. Ang pag-iipon, ang pagtatrabaho, ang pag-iimpok ng pera, stress yan kapag ka hindi mo kinoconsider ang ating Panginoon. No? Ano pa po sabi po rito, mga kapatid? Ayan, ano. Panglima. Oh. Kanina, work naman. Ito naman, panlima. Actually, meron sinabi si Paul sa Colossians in what everything you do, do it for the Lord. Whatever you do, sabi ng Apostol Pablo. So si Solomon, ang mindset niya kasi, ipon, dagdag, pataas ng pataas. Pero nung marami na, patay. Anong problema ko? Ang problema niya, saan ko ilalagay itong iba? Baka nakawin, baka sayangin, baka aksayahin, baka lustayin. Ayan, ano. Pang-apat na bagay na meaningless na binanggit ni Solomon sa kanyang book of Ecclesiastes, ito po. Wealth without contentment. Empty possession. Let's read yung verses 10 to 15 ng chapter 5. Whoever loves money never has money enough. Ito ang problema sa pera eh. Pag nahumaling ka, kahit meron ka niyan, marami na, gutom ka pa. Whoever loves wealth is never satisfied with his income. This too is meaningless. Tanungin ko kayo, nangyari na ba sa inyo yan? Nung wala kang pera, wala ka rin problema. Nung lumaki ang pera mo, tumaas ang sweldo mo, lalo ka ngayon namumroblema. Aminin mo, nangyayari yan. Oh, totoo, ako na-experience ko yan eh. Hindi sa trabaho sa baon. Nung 10 piso lang ang baon ko nung elementary ako, wala akong problema. Nung college na ako, nung 100 ang baon ko, isang araw, ang laki ng problema ko. Tataya ba ako ng ending? Ganun ako nung kabataan ko eh. Ibibili ko ba ito ng bisyo? Ililibre ko ba yung mga kaklase ko? Malaki na 100 nung araw. Ganun din si Saring Solomon. Ito po sabi niya, whoever loves money has never enough money. And whoever loves wealth is never satisfied with income. This too is meaningless. Basa natin yung verse 11. As goods increase, so those who consume them. The more na dumadami ang pera mo, the more na dumadami yung gastusin mo. Totoo. And what benefit are they to the owner except to feast his eyes on them? Ang problema ng mga taong maraming pera is iniisip niya kung saan niya gagastusin ito. Magsaya siya doon sa kanyang yaman. Verse 12, the sleep of a laborer is sweet, whether he eats little or much, but the abundance of a rich man permits him no sleep. Ito yung sinasabi ko kanina eh. Nung wala kang pera, wala kang problema. Nung nagkapera ka na at nagkaroon ng maraming possession, problema ka na ngayon. The sleep of a laborer is sweet, whether he eats little much. So ayan. Verse 13. I have seen grievous evil under the sun, wealth hoarded to harm of its owner. Ito ang sabi niya, na-experience ko at nakita ko sa ilalim ng araw ang malaking impluensya ng yaman, ng pagiging greed. Ang yaman daw, kinukuha raw niya ang lahat ng bagay to the point na nasasaktan na niya yung nagmamay-ari. Alam mo, ito napansin ko about wealth eh. Kahit na hindi ako wealthy, parang tubig alat, the more na makainom ka, mas mauuhaw ka lalo. Totoo. The more na makatikim ka, mas nauuhaw ka lalo. Nagkakaroon ka ng insatiable greediness sa loob ng buhay mo. Pansinin niyo yung mga congressman natin, yung mga kurakot. Di ba, pero mo, ang lalaki na nga ng mga pondo nila. Ang laki na nga ng nakita nila sa Ghost Project. Pero mo malaman mo, may mga helicopter pa pala sila. May mga private plane, private jet. Tapos billions of money yung kanya ninako. May mga property somewhere. Grabe, no? Ayan ang ginagawa ng sobrang pag-possess natin sa wealth. Ano yung kapag hindi mo hinandle ng tama ang wealth, your wealth will possess you. Totoo yan. Ima-manipulate ka na yan to the point na gagawa ka na ng masama para na ipulso mo siya. Doon tayo sa outline. Sige, tapos na tayo dyan. Tingnan natin itong outline. Ano po sabi ko rito, church? Ayan. Sabi ni C.S. Lewis,
Listen to this. Pleasure, money, and power, and safety are all, as far as they go, good things. There's nothing wrong with pleasure, money, power, and safety. Ang nangyayari, ang kasamaan pumapasok, sabi niya ganyan, the badness consists in pursuing them by the wrong method. O totoo yan. If you pursue pleasure, money, power in the wrong way, in the wrong direction, sabi ni C.S. Lewis, sabi niya ganyan, doon nagkakaroon ng pagkakasala at pagkakamali. Sabi niya, ano ho? Wickedness turns out to be the pursuit of some good in the wrong way. Oh. Totoo po yan. Evil happens when we pursue some good things in the wrong way. Especially in the wrong direction, getting away from the direction of God. O kaya nga nagkakaroon ng mga corruption, di ba? Oo, they pursue pleasure, money, power, kaya lang sa maling pamaraan. Nakakalungkot, mga kapatid. Ano sabi ni Paul? 1 Timothy 6:6. 6:6 ba? Ito, tingnan niyo po ito next. The love of money is the root of all evil. Oh. Tandaan niyo hindi niya sinabing money is the root of evil. Yung love of money. At yan din yung sinasabi ni Haring Solomon. So, from this standpoint, ilang meaningless na yung binanggit natin? Pleasure, wisdom, work, wealth. Next, yung panlima pa. Ito po, yung buong buhay. Life without eternity is all about, is what? Empty existence. Let's read yung verses 12, chapter 12, 1 to 8. Ito na yung kanyang conclusion. Last chapter na tayo. Sabi ni Haring Solomon, alalahanin mo ang iyong tagapaglikha sa araw ng iyong kabataan. Before the days of trouble come, and the years approach when you will say, I find no pleasure in them. Bago pa dumating yung mga panahon na wala ka ng appetite at kaligayahan sa mga bagay-bagay na ito. Naalala ko yung lola ko nung buhay pa siya. Actually, umabot siya ng 100 taon eh. Parang 105 yata nung namatay. Lahat ng sakit kinuha na niya. Hindi niya siya makabangon, malabo na mata niya, hindi niya na ako maalala. Nagtapat sa amin yung nag-aalaga sa kanya eh. Alam mo sabi niya sa akin? Alam mo sabi ng lola mo sa akin? Gusto na niyang mamatay, lasunin ko na lang daw siya. Ito yung sinasabi ni Haring Solomon eh. Bago dumating sa point na magsawa na tayo sa buhay, kailangan nakapaglingkod ka kay Lord. Si Haring Solomon, lahat na ng kasawaan sa buhay, ginawa na niya. Kaya nga nasabi niyang meaningless eh. Si Haring Solomon, nauumay na. Tayo naman, hinahabol natin. It is as if, sasabihin sa atin ni Haring Solomon, anak, papunta ka pa lang. Pabalik na ako. Napagsawaan ko na lahat ng bagay. Fame, power, possession, wealth, and everything. And take note of this Si Haring Solomon, 1,000 babae niya sa buhay. 300 ang asawa niya, 700 ang kabit. Biruin mo, no? Samantala, ang daming mga kalalakihan ngayon, nagpapakamatay sa isang syota lamang, mga kapatid. Gusto mo, bigyan ka ni Haring Solomon, kapatid. Sabi ni Haring Solomon, magpapakamatay ka niya sa isang jowa mo, tatanong ka sa SM. Ano ka, anak? Ako nga, 1,000 eh. Sabi ni Haring Solomon, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Yung pupuntahan mo, sabi ni Haring Solomon, nakakaumay. Nakakasawa, meaningless. Kaya sasabihin niya sa atin, anak, huwag ka na pumunta, baba na tayo. Kasi baka mamaya magkaroon tayo ng altitude sickness. Ito sabi niya, remember your Creator in the days of your youth, before the days of the... Sige, verse 2. Alalahanin mo si Lord, sabi niya, before the sun and light and the moon and the stars grow darker, and the clouds return after the rain. Talinghaga yung binanggit niya eh. Pero ano ibig sabihin, kapag dumilim na yung araw, tsaka yung stars, tsaka yung moon, alalahanin mo si Lord bago pa lumabo yung mata mo. Kayo mga kabataan, bata pa lang kayo, malabo na mata nyo. Alalahanin nyo na si Lord. Paglingkuran nyo na siya. Serve Him. Accept mo na siya. Ayan. Verse 3. Alalahanin mo si Lord bago pa lumabo mata mo, sabi niya. Ito pa, when the keepers of the house trembled and the strong men stoop. Ano yung keepers of the house? Mga braso. Di ba pagka mayroong mga intruder, tagasalag? Alalahanin mo pa si Lord bago manghina yung mga braso at mga paa mo. Alam mo ako sa edad kong 45,
Ang dami na masakit sa akin. Sabi ko, buti na lang, Lord, naglilingkod ako sa iyo. Sana ganun tayo, mga kapatid. When the grinder, doon pa sa verse 3, may binanggit pa siya, ito maganda eh. When the grinders cease because they are few. Ano ibig sabihin nung yung mga tagagiling, hindi na makagiling kasi kukonti na sila. Alam mo kung ano yan? Ipin. Di ba pagka mga matatanda, rumurupok ang bones, nagkakaroon na ng calcium deficiency, nabubungi na. Ngitian mo ngayon, katabi mo ngayon, ayan. Bilangin mo, ilan na yung grinder mo ngayon? Ayan. Baka iba sa atin, one seat apart ng ipin, mga kapatid. Sabi ni Haring Solomon, hindi alalahanin mo yung ano mo bago dumating yung point na matanda ka na. Wala ka na. Yung bang umungaya, gumagano lang tayo. Yung tatay ko, minsan minsan makulit din po ako eh. Si Papa, minsan, libre kita. Ano yan? Chicken Joy. Ayoko niyan. Bakit? Hindi ko mangata, wala akong ipin, sasabihin niya eh. Kain tayo, bulalo. Ayoko niyan. Hindi ko mangata, wala akong ipin. Alam niyo po mga kapatid, pagka ang mga matatanda, ililibre niyo sa mga malalambot, huwag yung mga matitigas na mga pagkain. Baka mamaya ilibre niyo mga papaitan, may gout na nga, hirap pang nguyain. No? Eh, sabi ng Haring Solomon, alalahanin mo yung Panginoon mo bago pa malaglag lahat ng ipin mo. Ano pa sabi niya? When the doors to the street are closed and the sound of grinding fades. Ito, yung doors to the street are closed. Ano ibig sabihin yan? Alalahanin mo pagka ayaw mo na lumabas. Di ba karami ng mga matatanda ayaw na maglalalabas? Natutuwa lang ako sa tatay ko tsaka sa tiyahin ko eh. Yung tiyahin ko, 80 anyos na gala pa rin eh. Oo. Si Sister Ning, ito, kahit senior to, nagsusumba pa to eh. Nagsusumba tsaka nagsasamba pa. Kaya dapat ganyan, gayahin natin sila pagdating ng edad natin ganyan. Ano pa sabi niya? Ang mga matatanda, takot na lumabas yan. Takot sila na... Next, ito pa, dyan muna. And the sound of grinding fades. Ano yung sound of grinding? Pag nabibingi ka na. Kausapin mo yung mga matatanda, di ba? Ano? Ang lakas mo na eh. Yung plato. Ano? Pato. Plato. Ato. Gagano yan. Kailangan paglingkuran na natin si Lord habang hindi pa tayo nabibingi, nakakasipra pa tayo ng mga music, mga kapatid. Ano pa? When men, dun pa. When men rise up at the sound of birds, but all their songs grow faint. Alam niyo, pagka ikaw, kapatid, nagigising ka na ng madaling araw, tapos hindi ka na nakakatulog, sign yan na matanda ka na. Sino ito yung ganon? Gumigising ka ng alas 3. Naalala ko si Papa eh. Sabi niya, alas 6 pa lang, inaantok na ako, matutulog na ako. Eh, pag matutulog na siya, kinakabahan naman yung mga kasama niya kasi alauna magigising na siya. Tapos pagkagising, ang nakakalungkot pagka ang kasama matanda, alas 3 na madaling araw, gigisingin na kayo, o gising na umaga na. Ay ako, ang sarap ng himbing ng tulog mo. Ayan. Isa yan sign, pagka nagkakaedad ka na, ang gising mo, alas 3. Eh buti ako, ang gising ko, alas 6. Yan, sabi ko mo. Number 5, verse 5. When men are afraid of heights and the dangers in the streets. Pansinin niyo mga may edad na, takot na sa mga matataas. Ayan. Si Brother Paul lang naman na nakita ko may edad na gusto umakit pa sa bubungan eh. Pero karamihan ng mga may edad, malululain na yan. Ayan, katakot na yan. Yung nga lang yung sumakay ng escalator, katakot na yan. Ganyan pagka may edad na mga kapatid. Ito po, when the almond tree blossoms and the grasshopper drags himself along and the desire is no longer stress. Yung almond daw, itong almond na ito, yung almond tree, yung buhok, pag naging puti na, ayan, matatago pa yan, kapatid eh. Pero ito na, yung wala ka ng gana sa lahat ng bagay, at yung grasshopper daw, kinakaladkad na niya yung sarili niya. Di ba mga matatanda nagtutungkod, nahirapan ng maglakad? Ang sabi ni Haring Solomon, then man goes to his eternal home, and mourners go about the streets. Yung tao, kapag nawala na ng buhay, ayan na,
lalabas na yung mga taga-iyak, yung mga mourners. And then they go about the streets. Di ba ililibing na? Yan, magkakaroon na ng procession doon sa kalsada kasi ililibing na yung tao. Verse 6, remember him before the silver cord is severed. Yung buhay natin yan. Or the golden bowl is broken. Before the pitcher is shattered in the spring. At the spring. Or the wheel broken at the wall. Yan yung yung buhay natin. Life is so fragile na kapag nabasag yan, wasak na. And then in verse 7, and the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. Totoo naman, pag namatay tayo, yung katawan natin babalik sa lupa, yung espiritu babalik kay Lord. Verse 8, ito, inulit na naman niya, meaningless, meaningless, says the teacher, everything is meaningless. Yung verse 8 ng chapter 12, parang yung verse 2 ng chapter 1. Nakita niyo yung pagkakasulat ni Solomon sa Ecclesiastes. Sinabi niya yung conclusion, sinabi niya yung dahilan ng kanyang conclusion, sa dulo, inulit niya yung conclusion that life is meaningless. Ito na ang pinakahuli. Life without eternity is empty existence. Yan. Next, ito na, magkukonclude na ho tayo. Tandaan natin, life is short. Only the things done for God will last. Fame, kabataan, wag mo na ipursu. Money, power, wag mo na ipursu. Tama lang yung konti, yung sapat lang, yung tama lang, na makatulong. Okay na yan, masaya na ako. Kasi life is not about material things, fame, power, possession. It's all about God, mga kapatid. Next, sabi ni Philip Yancey, doon sa kanyang book na The Bible Jesus Read. Ito sabi niya, did God grant Solomon those advantages in order to put death to illusions and thus prepare a way for the new kingdom? Ano ibig sabihin? Ano ang context nito? Para sa kanya, sabi niya, siguro hinayaan o binigyan, blessed ni Lord si King Solomon to experience everything a man could experience in life. Nang sa gayon, bigyan niya tayo ng aral sa panahon natin ngayon na ang kingdom of this world is meaningless. Pero there is a greater kingdom, yung kingdom of God. Yung kingdom of God. Pansinin niyo, church, the kingdom of Solomon is all about acquiring, getting, possessing, going up. But the kingdom of God, the kingdom of Jesus Christ, it's all about giving your life. It's all about staying humble. No? It's all about loving God. It's all about sacrificing yourself. It's all about dying to self, to oneself, and embracing the cross, mga kapatid. Alam mo, dito nung binabasa ko ito, tong libro na ito, naiiyak ako kasi nakita ko, Lord, sa tinagal-tagal ng buhay kabataan ko, hinahabol ko ang kasikatan, ang karunungan, ang karangyaan, ang status symbol, ang lahat-lahat. Pero sinabihan ako ni Haring Solomon, anak, huwag mo nang habulin yan. Don't build your kingdom in this fallen world because the kingdom you're going to build in this world is meaningless. Ang sabi ng, alam nyo, ang nais ng Diyos sa atin ngayon, tanggalin mo yung corona mo. Tanggalin mo yung corona mo. Isuot mo yung corona ng tinik bilang tanda yan ng citizens of the new kingdom. A new kingdom na nagsisimbolo ng cross, mga kapatid. At ito paniniwala ko kung bakit isinulat ni Haring Solomon yung Book of Ecclesiastes. Para bigyan niya tayo ng paalala. Yung bang parang sinasabi ni Haring Solomon, uy mga anak, pinanggalingan ko na yan. Hindi yan ang totoong direksyon ng buhay. The real direction of life is the direction towards God. Hindi naman niya sinasabing huwag na tayong mag-pursue. Mag-pursue tayo pero huwag nating kakaririn at huwag tayong magpapossess at ma-obsess sa mga bagay ng mundong ito. Sabi ni C.S. Lewis, sabi niya, the reason or the main reason why I am so much dissatisfied in this world is maybe I was created for another world. Totoo yan. Baka naman kaya may mga bagay na gutom pa rin tayo, uhaw pa rin tayo. Kasi yung mga bagay na material na to, hindi talaga para sa atin yan Para sa mga taga-sanlibutan yan Alam nyo, dapat magutom tayo saan? Love, kindness, joy, patience, justice,
salvation ng ibang tao, pagtulong sa kapwa, loving God, loving people eh. No? Next, pinakahuli. Ito na po, tayo po tumayo ngayon mga kapatid. If you are trapped in the visible world and insist on seeing nothing else, cold logic will lead you towards the meaninglessness and despair of life. Oo nga, no? Ang final conclusion natin about Ecclesiastes and about sa buhay ni Haring Solomon, and about sa buhay natin, you might possess all kinds of riches in the world, pero apart from God, wala ka kay Lord, meaningless ang buhay. Tama yung sabi ni Jesus Christ eh. What would a man gain if he possess all the riches of the world, yet he forfeits his soul? Tama mo ba? Sana mga kapatid, habang narito pa tayo sa buhay natin ngayon, habang gumagalaw pa tayo, paglingkuran natin si Lord, tanggapin mo siya, mahalin mo siya. And let us stop pursuing things of this world. Kasi hindi ka dyan makakakita ng purpose, ng joy, ng happiness in life. Only God, kay God mo lang makikita ang tunay na kaligayahan, mga kapatid. Nasabi ko nga, di ba? Bakit sa mga mararaming mga mayayamang bansa, according to studies and surveys, ang taas ng rate ng depression? Biruin mo, no? May trabaho, may kotse, maganda yung bahay nila, maganda yung nationality nila, magaganda at mga gwapong mga tao kasi mapuputi sila, nasa Europe sila. Pero bakit doon nila nararanasan yung taas ng depression rate? Yung taas ng suicidal rate? Alam mo ba kung bakit? Kasi napuno sila ng mga bagay ng sanlibutan eh. Na na-realize nila, hindi pala masaya to. Pero bakit punta tayo sa Africa? Andun yung mga tao na pinipersecute because of Jesus. Pinapatay sila, binabaril sila, binubuli sila. Pero bakit masaya pa rin sila? Kasi because in Christ, they have found life, kapatid. They are willing to sacrifice and to die for their faith, mga kapatid. Especially sa Nigeria ngayon. Ang Sudan, grabe. Nakakatakot, binabaril yung mga tao. Kawawa na nga, hindi na nga makatayo, pinapatay sila doon. No? Pero bakit dito sa bansang ito, wala kang makitang depression, suicide? Kasi they are clinging to the very own that they, to the very thing that they have, life. Life, mga kapatid. So sana mga kapatid, ngayon napagsabihan na tayo ni Haring Solomon, pwede mo natin i-give up yung earthly crowns natin. Suotin natin yung koronang tinik na pinapagawa ng ating Panginoon. Sabi ko nga kanina, the kingdom of Solomon is all about acquiring, possessing, getting, conquering, achieving, having. But the kingdom of Jesus is all about giving, laying down your life, sacrificing, kapatid. It's all about being humble. No? It's all about being last. It's all about not leading but serving, mga kapatid. Yan yung kingdom ni Lord eh. Kaya nga biruin nyo, ano sabi niya? Huwag kayong maging anxious kung wala kayong maisuot. Actually, nilait pa nga ni Jesus Christ si Solomon eh. Sabi niya, look at the lilies of the field. Ang gaganda ng mga suot nila. Na maging si Haring Solomon, hindi nakapagsuot niyan. Pero kayo, susuotan kayo ng Panginoon. Ang ganda nung sinasabi ni Jesus Christ. Basahin natin yung Ecclesiastes and at the same time, basahin natin, kapatid, yung Sermon on the Mount, yung Matthew 5. Ano sabi ng Panginoong Hesus? Blessed are those who mourn, blessed are the poor in spirit, blessed are the persecuted. Ano pa sabi niya? Pag nasa baba ka, ano sabi niya? Mas inaangat doon ng Panginoon yung mga humble at mas binabagsak ni Lord yung mga nagmamataas. Ano pa sabi niya? He who wants to be first shall be last, and he who shall be last will be first, sabi ng Panginoon. He who exalted himself shall be humbled, and he who humbled himself shall be exalted. May tanong po ako sa inyo, mga kapatid. Anong gusto nyong kingdom na ipursu? Kingdom of this world or kingdom of God? Sana mga kapatid, maging citizens tayo of the kingdom of God. Sana palaging maging paalala sa atin, itong aral sa atin ni Haring Solomon, and especially yung aral ni Hesus Kristo, mga kapatid. Tayo po yung manalangin. Father, thank you so much, O Lord. For once again, O Lord, you have enlightened us. Salamat, Lord, sa experience ni Haring Solomon. Truly, Lord, he is a man of wisdom. Salamat din, O Lord, sa aral ni Christ sa Sermon on the Mount. Lord, pag pinagtabi nga mo namin, Panginoon, yung dalawang principles na ito, isa lang ang findings. Life is meaningless without you. Life is meaningless without you. Pero Lord, sa kabila ng meaninglessness of life,
Because of Jesus, makikita namin ang meaning. Salamat, Panginoon. Nagkaroon, Lord, ng kabuluhan at purpose yung aming buhay. Nawa, Lord, mag-focus kami, Panginoon, sa spiritual kingdom and not on earthly kingdom. Nawa, mag-focus kami, Lord, sa spiritual purpose namin at hindi lang, Lord, sa mga physical needs and purpose po namin. Nawa, Lord, maging mabuti kaming citizens of your kingdom. Salamat ng marami, Lord. Ito ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen.